Okay. Nananakot naman ng mga media, no? Sa COVID, copy-paste naman sila ng news. Without any investigation na parang hindi inaral kung paano maging investigative journalist. Some things I want to say as a reminder, no? Para wag na maulit magpauto sa mga yan. First, may excess deaths na 300,000 something dito sa bansa natin nung panahon ng bakunahan, no? Ng experimental vaccine na hindi pa nila nabibigyan ng linaw hanggang ngayon. Huwag niyong kakalimutan yan. Okay? Meron pang excess deaths na dapat nilang bigyan linaw. Okay? Second, may excess deaths din sa buong mundo. Baka lang hindi nyo alam, no? Baka lang hindi dumadaan sa feeds nyo. Okay? Third, may mga investigasyon na ginagawa globally tungkol dyan sa mga experimental vaccines na yan. So again, baka lang hindi nyo naririnig. Baka kasi puro Tito Mars, puro Diwata, at puro Michael Tedoso ang napapanood nyo, no? So may mga usapin na, no? Iniimbestigahan na yung experimental vaccines na yan. Fourth, if gusto nyong labanan tong COVID virus na to, no? Or any virus in general, then magpalakas kayo ng immunity, as I've said way back 2020. Sinabi ko na to sa inyo noon bago pa magkaroon ng lockdown. Magpalakas kayo ng immunity. Kumain ng tama. Huwag mag-calorie deficit dahil nutrient deficit yan. Huwag kumain ng non-essential carbs. Sabi ko sa inyo, lumamon kayo ng essential fats, essential proteins. Basically, meat, egg, and seafood. Eat it until full. Yan yung way nutritionally para matulungan ng immune system nyo. Of course, kasama dyan dapat merong quality sleep at less stress para matulungan yung immunity natin. Iwasan nyo magbasa ng copy-paste na mga news na itong media na to, no? Nakaka-stress yan. Fifth, walang saysay ang masks kasi mas maliit ang size ng COVID virus as per them kaysa sa filter ng masks. So magpalakas na lang kayo ng immunity. Okay? Sixth, bawal ang lockdown as per the 1987 Philippine Constitution under Article 3, Section 7. As they need to prove without a doubt using official documents and not just because we said so BS as to why there should be a lockdown. Huwag na sana kayong papayag sa kalokohan na yan, or else I hope nakapag-ipon na kayo this time. Dahil surely, mas marami ang mawawalan ng trabaho. Marami na naman mawawalan ng trabaho. Pabebe na naman kasi walang pera, ganyan-ganyan. As I've said noon, the quarantine should only be targeted. I called it smart quarantine. Pag sinabi mong smart quarantine, mga high risk lang ang mga dapat kino-quarantine. Mga sobrang tanda na, mga sakitin, mga merong metabolic illnesses, etc. No? So, dapat yung mga mahihina lang ang immunity, like yung mga panayang carbs, not for the general population. So, smart quarantine. Seventh, with the excess deaths na meron locally and globally, siguro naman hindi na kayo magpapauto ngayon na safe and effective kunuwi ang vaccine na yan. I am living proof na hindi totoo yan. Na hindi totoo. Kapag walang bakuna, mamamatay ka, wait lang. Baka nauna pa yung nagsabi nun kesa sa akin. I just worked on my immunity to the best of my ability during the time ng COVID ek-ek. And buhay pa naman ako kahit walang bakuna. Kahit hindi ako nagmamask. Etc. etc. 8. If magpapauto pa rin kayo, kayo na lang, ha? Pag nyo na kami damay. If gusto nyo magpakulong kayo. If gusto nyo magpaturok, iturok nyo lahat sa inyo. I will respect your freedom, but respect mine. Para wala tayong problema. As always, as the low-carb trailblazer in the Philippines, I wish you all the best of health.